Gusto kong tapusin ang pangangaral ngayong umaga patungkol sa pagpapawalang sala sa naaangkop ding paksa. Ito yon. Ano ang benepisyo ng pagpapawalang sala ng Diyos? Ano ang pakinabang sa pagpapawalang sala ng Diyos? Ang babasahin natin ay nasa Roma 5:1. Roma 5:1 hanggang 2. Narinig ba ako? Yaman nga ng mga inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan din naman niya nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao ay walang iba kundi ang pagranas ng tao ng kapayapaan sa harapan ng Diyos. Maaring ang pagpapaliwanag ko kanina ay parang theological na diskurso. Subalit, paano malalaman ng tao na siya ay pinawalang sala? At kung ang kanyang pananampalataya ay totoo? Sumagot ang talata, mayroon tayong kapayapaan sa harapan ng Diyos. Ang taong pinawalang sala ng Diyos ay may kapayapaan sa Diyos. At ang ibig sabihin ng kapayapaan sa Diyos, na ang Diyos na malayo sa atin ay ngayon ay malapit na sa atin. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, Roma 4, ang talata ay 7, sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang pagsalangsang ay pinatawad. Anong tawag ni David sa salita sa pagkakataong yan? Ito ay mabuting kapalaran ng tao. Sa panahon natin ngayon na hindi importante ang pagkakaroon ng mabuting budhi. Pagka sinabihan mo ang tao na siya ay makasalanan, ang sasabihin ng tao, walang problema, lahat naman ay nagkakasala. Nagkakaroon ng tao ng kapayapaan sa kanyang masamang konsyensya na hindi niya iniisip na ang kanyang kasalanan ay hindi lamang nagpapalayo sa Diyos sa kanya ngayon, kung hindi magpapalayo rin sa kanya sa Diyos magpakailanman. Sapagkat ano ang impyerno? Ito'y walang hanggang kaparusahan. Ito'y walang hanggang paglayo sa Diyos. O sinasabi ng kanta, sa langit walang bir, pero sa impyerno walang Diyos. Malayo ka sa Diyos, sa daigdig na ito, dahil sa kasalanan, hanggang sa kabilang buhay, walang Diyos. Para sa taong walang Diyos sa buhay na ito. Kaya't sinasabi ni David ang mabuting kapalaran ng tao. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo, ipinangangaral natin ang kapatawaran sa mga kasalanan. Sapagkat mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad. At ang kanilang kasalanan ay nangatakpan. Ang dugo ng Panginoong Jesucristo, ang nagtakip, ang luminis sa lahat ng pagkakasala ng tao. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Wala nang ibang dakilang bagay sa daigdig na to
maliban sa taong hindi inuusig ng kanyang konsyensya. At ang gawain ng banal na Espiritu ay usigin ng tao sa kasalanan. Maraming sa matagal na tayong gumagawa ng kasalanan, pero ngayon lang tayo nagkaroon ng kakaibang bigat sa ating mga kasalanan. Purihin mo ang Diyos sapagkat hindi ka pababayaan ng Diyos sa iyong pagiging makasalanan. Pero sinasabi ko sa iyo, huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito. Sapagkat ang Diyos ay magpapatawad. Kaya't ano ang pagpapawalang sala? Ito'y walang iba kung hindi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ay bakit sinasabing sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo? Sapagkat hindi ka pinawalang sala at hindi ka mapapawalang sala sapagkat nagpapakabuti ka. Hindi ka mapapawalang sala sapagkat pinagsisikapan mo o tanging sa dugo ni Hesukristo, sinasabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang sino mang tao na pumipili ng kanyang magulang. Kahit ang pag-aampon ay hindi desisyon ng batang aampunin, kung hindi nagmumula muna sa pagnanasa ng mag-aampon. Sa kasaganaan ng kanyang awa, at sinabi niya, kukunin ko ang bata na yan. Ganon din naman, sa lahat ng pinawalang sala, hindi na kayo magtatago sa Diyos. Hindi nyo kailangan magtago sa Diyos. Lumapit kayo sa Diyos sapagkat siya ang inyong Ama. Kung kayo ay pinawalang sala ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, pinaliwanag ko na maigsi kung ano ang pagpapawalang sala. Ano ang pakinabang nito? Talatang 2, sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito. Una, ang pagpapawalang sala ng Diyos ay kagaya ng pintuan nang ikaw ay papasok pa sa mas malawak pang pag-unawa at karanasan sa biyaya ng Diyos. Akala mo ba na ang binibigay lamang sa iyo ng Diyos ngayon ay kapatawaran? Napakaraming bagay pa na dapat mong malaman tungkol kay Kristo. Napakaraming bagay na dapat mong maranasan kay Kristo na hindi mo lang siya dapat maging tagapagligtas, siya rin ay magiging Panginoon ng buhay mo. At pag sinabing biyaya ng Diyos, wala na akong ibang perpektong definition dito maliban sa kung anong gustong gawin ng Diyos na mabuti sa tao ay kanyang gagawin ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Papasukin mo ang biyaya ng Diyos na yan. Papasok ka sa tahanan ng Diyos bilang anak ng Diyos, bilang tao ng Diyos, bilang membro ng pamilya ng Diyos, para kang umapak sa kamay ni Kristo. Na sinasabi ng Panginoon, wala ni isa man sa kanila ang maaagaw sa aking kamay. Kaya ang pagkakaroon ng kapatawaran sa mga kasalanan ay unang hakbang sa landas ng kabanalan. Hindi mo pagsisikapang maging banal para mapatawad ang iyong mga kasalanan. Kung hindi, pababanalin ka ng Diyos. Patatawarin ka muna ng Diyos at ilalagay sa iyo ang Espiritu ng kanyang anak sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. At yan ang magdadala sa iyo sa kabanalan.
Kaya sa pamamagitan ng pagpapawalang sala, bilang tao nauunawaan mo, ito ang unang tikim sa lahat ng napakaraming biyaya ng Diyos na malaman ko ng aking kasalanan na hinugasan. Na aking maunawaan ng lahat ng kasalanan ko ay dinala ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Na aking maunawaan na pag namatay ako ngayon, haharapin ko ang Diyos at makikita ko siya ng mukhaan sapagkat ako'y pinawalang sala sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pagpapawalang sala, ang tao ay nakakapasok sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagpapawalang sala, ang tao ay nananatili sa biyaya ng Diyos. Na diyan ay nagsisilagi tayo. Sasabihin mo, napakagandang pakiramdam na ako'y pinawalang sala. Napakaganda ng landas na lumalakad kasama ni Kristo. Subalit ang daigdig na ito ay masama at punong-puno ng mga tukso. At sasabihin sa'yo, bumalik ka sa dati mong buhay. Minsan ka lang mabubuhay. Bumalik ka sa mga kasalanan mo. Sasabihin ng taong pinawalang sala, bakit ako babalik dyan sa mga bagay na yan samantalang pinatawad na ako ni Kristo sa aking mga bagay na pinagsisihan? Ako'y pinawalang sala na at ako'y mamamalagi sa biyaya ng Diyos. Yan ang bunga ng pagpapawalang sala. Ang sarap magsuot ng damit na bagong laba. Hindi ko alam kung ako lang ba natutuwa o kayo din ang natutuwa. Napakagaan sa pakiramdam at sa pang-amoy. Totoo, ang bagong lamang damit ay magaan. Hindi ko alam kung ako lang nakakapansin, pero magaan talaga ang damit na bagong laba. Ganon din naman, napakagaan sa aking pag-iisip at sa aking puso na ako'y masuotan ng katwiran ni Kristo. Nang inalis na sa akin ng Diyos ang lahat ng paghatol ng batas at lahat ng sakramento na hindi ko naman masusunod. Inako ni Kristo ang lahat ng responsibilidad. At bakit ko ipagpapalit ang katwiran ni Kristo? Nahuhubarin ko ito at pagkatapos iwawalang kabuluhan ko at susuotin ko uli ang mga basahan na hinubad ko kahapon. Mamamalagi ako sa biyaya ng Diyos. Sapagkat mapalad ang tao na pinawalang sala ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, namamalagi tayo sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ang sumasakop sa atin. Naalala niyo, sinasabi sa Roma 6, at ang talata ay sa 14, ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kung hindi sa ilalim ng biyaya. Simbahan na ito, hindi kayo tinuturuan na maging mabuti sa pamamagitan ng mga regulasyon at mga ordinansa. Ito lang ang hinihingi ko sa Diyos. Na kayo mismo sa inyong mga sarili, nakaranas sana talaga kayo ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Sapagkat kung nakaranas kayo ng kapatawaran kay Kristo, hindi na kasalanan na maghahari sa inyo. Kung hindi ang biyaya ng Diyos.
Oh, at hindi mo aalisin ang biyaya ng Diyos na yan, kundi aasahan mo yan. Kung pwede mong yakapin yan, yayakapin mo yan. At mamahalin mo yan. Sapagkat ang pinatawad ng marami ay magmamahal ng malaki. At doon mo mauunawaan kung anong ibig sabihin na ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumipilit sa atin. Bakit? Sapagkat ako'y namamalagi sa biyaya ng Diyos. O, napakadaming kasalanan na kung nagtagumpay lang sa aking buhay, ay lalong maglulubog sa aking pagkatao. Mabuti ang Diyos, sapagkat kinatagpo niya ako sa panahon na maaari pa akong magsisi. Sa panahon na pwede ko pang sabihin na maglilingkod ako sa Diyos. Kabag-habag ang tao na wala ng pag-asa. Pero nandito kayo ngayong umaga. Ibig sabihin, mabiyaya pa ang Diyos. Kaya kung sinusumbatan kayo ng banal na Espiritu sa inyong mga kasalanan, lumapit kayo kay Kristo. At kung kayo'y sa palagay nyo, pinawalang sala kayo, manatili kayo sa biyaya ng Diyos at huwag kayong mamuhay sa kasalanan. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, natututo tayo ng banal na buhay. Alam nyo ang talata na sinabi ni San Pablo kay Tito, 2:11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Sinabi ba sa banal na kasulatan na mapapasa iyo ang biyaya ng Diyos kapag ka natutunan mo munang magpigil ng sarili at lumakad ng banal? Hindi, baliktad ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malalaman mo muna ang biyaya. Mararanasan mo muna ang kaligtasan. Papasukin mo muna ang biyayang yan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At mananatili ka dyan. Sapagkat tuturuan ka niyan na sa dati mong buhay hindi ka nakakatanggi sa kasamaan. Pero sa loob ng biyaya ng Diyos, tuturuan ka niyang tumanggi. At yan ang sinasabi kong pagbabagong nanggaganap sa ating puso. Na napakabuti ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Iisipin mo ang tao, pinipilit niyang sarili niyang tumanggi sa lahat ng kasamaan. Subalit siya'y nahihirapan. Sapagkat alam niya sa kanyang puso, gusto kong gumawa ng kasamaan. Gusto ko ang kalikuan at gusto ko ang kahalayan ng sanlibutan. At ang iniisip ko na pag nagbasa ko ng Biblia ako ay mababaliw. Kung maiintindihan mo lang at mararanasan ng pagpapawalang sala ng Diyos. At sa pagpapawalang sala na yan ay mapapasok mo ang pintuan ng biyaya o diretso doon sa trono ng biyaya ng anak ng Diyos. Na sinasabing siya'y tinukso sa lahat ng kaparaanan. Subalit hindi kagaya natin, tayo ay nagkasala. O lumapit kayo sa trono ng biyaya
At kung masusumpungan ninyo ang trono ng biyaya, huwag kayong aalis dyan. Huwag kayong bibitaw kay Kristo samantalang hindi kayo bibitawan ni Kristo. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin matutong magpigil. Sa pananatili mo sa biyaya ng Diyos na yan, mabubuo sa iyo ang mga bagay na dapat mong matutunan sa biyaya ng Diyos. Kaya nga pagka ipinagpatuloy mo yan, bumalik tayo sa Roma 5, ay kahit sa mga kapighatiang pang-Kristiyano, sabi kong kapighatiang pang-Kristiyano sapagkat may kapighatiang pang-sanlibutan lamang. Sa pananatili natin sa biyaya, napakaraming temptasyon at maraming pangiinis ng daigdig na ito na sasabihin kung hindi ka naging Kristiyano, hindi mo kailangang magpigil. Kristiyano ka kasi, yan, hindi ka makapag-enjoy. No. Nagagalak tayo sa lahat ng pagtsatsaga. Talatang 3, hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Maraming dahilan kung bakit ang mga tao tumatalikod sa Diyos. At isang dahilan, sila'y nahihirapan. Sasabihin ng iba, hanapin ko muna ang sarili ko. Bakit mo hahanapin ang sarili mo? Kung hahanapin mo ang sarili mo, sinong maghahanap? Ako. O nakita mo na ang sarili mo na hinahanap mo. Hindi ba't mabiyaya ang Diyos? Hindi ba't ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo sa atin? Hindi ba't ang salitang ito ay salita ng biyaya? Hindi ba't sinabi ng Diyos sa mga Israelita noong unang panahon na pinagtiis kita ng gutom at pinakain kita ng mana na hindi mo alam? Upang malaman mo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Alam mo ba ang ibig sabihin sa pananatili sa biyaya? Ay na pagkatapos mong sumampalataya kay Kristo, magpapatuloy ka sa kanyang salita. Sapagkat ang salitang ito ay salita ng biyaya ng Diyos sa iyo. At lahat ng mga bagay na dapat mong matutunan sa iyong pagkakristyano, huhubugin sa iyo ng Diyos. Sa disiplina ng Diyos, ikaw ay tuturuan niya ng kabanalan. Sa pagtutuwid ng Diyos, matututo kang maging sakdal sa iyong pag-iisip, sa iyong puso, sa iyong adhikain, sa iyong gawa. At makikita mo na habang binabago ng Diyos sa iyong pag-iisip, nagiging malinaw sa iyo kung ano ang matuwid at katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Sapagkat mabiyaya ang Diyos. Ngayon, ikaw ay pumapasok sa biyaya at ikaw ay mananatili sa biyaya. Pangatlo, ikaw ay magtatapos sa biyaya. Ano ang katapusan ng pagpapawalang sala? Ang kaluwalhatian ng Diyos. Bumalik tayo sa teksto natin kanina, 5:2 ng Roma. Sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos.
Anong sinabi ng Diyos sa lahat ng napawalang sala? Basahin natin ang sinasabi ni Pablo. Roma 8. Sa talatang 30, yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inawing ganap naman niya. At ang mga inawing ganap ay niluluwalhati din naman niya. Mga kapatid, anong dulo ng pagpapawalang sala? Kaluwalhatian. Maunawaan mo na ang pagpapawalang sala ay nanggaling sa pagtawag sa iyo ng Diyos. Kung naririnig mo ngayong umaga na kailangan mo ng kapatawaran at pagpapawalang sala ni Kristo, ibig sabihin tinatawag ka ng Diyos sa kaligtasan. Sinasabi mo ba na ikaw ay pinawalang sala na ng Panginoon? Tinawag ka ng Diyos. At hindi nagkamali ang Diyos sa pagtawag sa iyo. Ikaw na lagi kang nalulumbay sa dami ng pagkakamali mo bilang Kristiyano. Tinawag mo ba yung sarili mo? Sa sarili mo bang katwiran kaya ka maglilingkod sa Panginoon natin? Ang Diyos na siyang tumawag. Sa pagtawag ng Diyos, hindi siya tumatawag ng mga magagaling. Ang tinatawag niya ay mga mangmang, mga mahihina at mga mahihirap, upang ang kapurihan ay sa Diyos palagi. Sapagkat ang mga mayayaman, kung sila ay maglilingkod sa Diyos, ay ang una nilang hahanapin magkano ang kanilang maibibigay. At ang mga matatalino sa kanilang paglilingkod sa Diyos, ang kanilang unang iisipin, ano mga dapat kong pagplanuhan dito? At ang mga malalakas sa kanilang paglilingkod sa Diyos, ang una nilang iisipin, anong magagawa ko dito? Subalit ang mga mahihirap, kung maglilingkod sila sa Diyos, ang una nilang gagawin, O Diyos, makabag ka sa akin. Mahirap lang ako, pero gusto kong sumunod sa kalooban mo. Ang mga mangmang ay magsasabi sa Diyos, O Diyos, ikaw ang aking karunungan. Gusto kong maglingkod sa iyo, kaya ituro mo sa akin ang iyong kalooban. Ituro mo sa akin ang gagawin ko upang masunod kita. Sasabihin ng mahina, O Diyos, sa aking kahinaan, ikaw ay ang aking kalakasan. Sapagkat sinabi ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Hindi ba't mag-uumpisa ka sa biyaya at magtatapos ka sa biyaya? At ang dulo ng biyaya ay kaluwalhatian ng Diyos. Anong sinasabi? Anong sinasabi ng Biblia patungkol sa huling kaluwalhatian ng mga Kristiyano? Pakinggan natin yan mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Juan 17:24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig kong kung saan ako naroon sila naman, ay dumuong kasama ko. Upang makita nila ang kaluwalhatian ko na binigay mo sa akin. Sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Anong kaluwalhatian? Walang ibang ipinanalangin ng ating Panginoong Jesucristo para sa lahat ng mga tupa, maliban na makita natin siya sa kanyang kaluwalhatian. At ang kaluwalhatiang ito ay ang katiyakan na makasama si Kristo magpakailanman. Yan ang dulo at pinakadakilang benepisyo ng pagpapawalang sala ng Diyos sa taong makasalanan. Sa daigdig na to, maraming iiwan sa akin.
Pero titignan ko sa kaluwalhatian si Kristo na palaging matapat at nagsabing hindi kita iiwan ni pababayaan. Maraming mga ngako sa akin sa daigdig na to pero hindi nila tutuparin. Subalit sa kaluwalhatian, makakasama ko siya na ang kanyang pangalan ay tapat at totoo. Alam ko na ang aking manunubos ay buhay. At makikita ko siya sa huling araw. Kahit na ang katawang kong ito ay kainin ng uod, sa katawan ko rin ito makikita ko ang Diyos. Samantalang sinabi sa banal na kasulatan na walang makakakita sa Diyos. Pero makikita ko si Kristo. Kaya mga kapatid, sinabi rin ni Juan, sa unang Juan 3:1, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin kung siya'y mahahayag, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Kung paanong nakita ng mga apostoles si Jesucristo sa kanyang muling pagkabuhay ay umakyat sa langit, sa ganung paraan din siya babalik. At makikita ko siya sa kaluwalhatian. Yan ang pag-asa ng lahat ng pinawalang sala. Kaya nagagalak tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. O napakaraming pagpapala ng Diyos sa atin sa daigdig na to. Pero pinaalala ko sa inyo mga kapatid, hindi yan ang kasukdulan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang langit at lupa ay lilipas. At kailangan ang daigdig na ito ay tupukin ng Diyos sa apoy. At gumawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Lahat ng bagay ay lilipas. Kaya't ang kaluwalhatiang walang pangalawa ay si Kristo na pag-asa natin sa kaluwalhatian. At yun ang ating kagalakan. Yan ang benepisyo ng mga taong pinawalang sala. Sinabi ng banal na kasulatan, walang kabanalan, walang makakakita sa Diyos. Iyon nga, hindi nga ako banal. Paano ko makikita ang Diyos? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, mapalad ang mga taong may mabubuting puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pero hindi mabuti ang aking puso. Kaya't mapalad ang tao na pinawalang sala ng Diyos. Mapalad ang tao na hindi ibinilang ng Diyos sa kanya ang kanyang kasalanan. Nang namatay si Kristo, nakipagtipan siya sa tao. At anong sinasabi ng bagong tipan? Ito ang kasunduan na gagawin ko sa huling araw, sabi ng Panginoon. Na ilalagay ko sa kanilang mga puso ang aking mga kautusan
at sa kanilang mga isip ay susulat ko ang aking mga kautusan. At ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin magpakailanman. Napakadakila ng pagpapatawad ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi nyo maaasahan si Kristo sa kanyang kaluwalhatian, paano nyo nasabi na mga napawalang sala kayo? Kung hindi kayo manghahawak sa biyaya ng Diyos, anong lakas ng loob nyo na sasabihin nyo na pinatawad kayo ni Kristo? Kaya't kung pinatawad kayo ni Kristo, kayo ay nasa biyaya ng Diyos. Mananatili kayo sa biyaya ng Diyos. Magtatapos kayo sa biyaya ng Diyos. Nag-umpisa tayo sa biyaya na ang Diyos mismo ang nagsabi na aalisin ko ang mga Diyos-Diyosan sa inyong mga puso at lilinisin ko kayo sa inyong mga karumihan. At tatanggalin ko ang mga matitigas nyong puso at papalitan ko ng malambot na puso. At ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo at kayo'y lalakad sa aking mga panuntunan. Lahat yan natupad sa atin dahil kay Kristo. Kung sino sa inyo nangangailangan ng katiyakan ng kapatawaran ng kasalanan, hindi ako mag-aabsuelto sa inyo. Sabihin nyo ngayon dito sa Panginoon, Panginoon, ligtas mo ang kaluluwa ko. Mahabag ka sa akin, ako'y makasalanan. Kagaya nung taong nakapako sa krus, kanyang sinabi, Jesus, kinikilala ko makasalanan ako. Ikaw hindi ka nagkasala pero namatay ka para sa akin. At kayo muling nabuhay. Gusto kong pagharian mo. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon ko. Magkakaroon ng kapanatagan ang iyong puso na sasabihin ng banal na Espiritu kagaya ng narinig ng taong nakapako sa krus. Ngayon din ipagsasama kita. Ngayon din nasa biyaya na kita. Ngayon din dapat manatili ka sa biyaya na yan. Sapagkat ipagsasama kita sa kaluwalhatian. Yan ang kadakilaan ng pagpapawalang sala. Pagpalain kayo ng Panginoon. Manalangin tayo.